Sinseridad ni PBBM kinwestiyon ng IP leader matapos ang paglabag sa batas ng mga kapulisan. Ng detalye na balitang yan mula kay Kamar Jade Calabroso. Kamar Jade. Tulog ng mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Isa na rito ang sektor ng mga katutubo na kamakailan lang ay nakaranas ng kalupitan ng otoridad sa pagnanais na maaresto si Pastor Apollo C. Kibuloy at iba pang individual noong Hunyo 10 ngayong taon. Ayon kay Dato' Lipatuan Joel Unad, Chairman ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders, malaking kwestiyon ang ginawang paglusob ng Philippine National Police, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang mga komunidad sa sitio Kitbog, Malungon, Sarangani at sa Glory Mountain sa Tamayong, Davao City. Malaking tanong. Kung yung ginagawa ng ating kapulisan o sa ating gobyerno sa treatment doon sa mga tribo, dahil sa paghahanap kay Pastor Kibuloy, na yun ang attitude nila, ang tanong nila, ano yan? Nasa batas ba yung ganong approach nila? May mandate ba yun na ganon talaga ang gawin ng mga kapulisan natin? Na kahit yung mga tribo na walang alam-alam, Walang search warrant ng mga pulis at hindi nasakop ng religious compound in the Kingdom of Jesus Christ ang ilan sa kanilang komunidad na nakaranas ng dahas sa mga pulis sa sitio Kitbog. Isang araw matapos ang paglusob, isa ang nasawi mula sa Blaan tribe dahil sa umunoy labis na takot mula sa nasaksihang karahasan ng pulis at sa sapilitang pagpapalabas sa mga katutubo mula sa kanilang mga bahay. Ilang misyonaryo din ng KOJC na miyembro ng Bagobo Klata tribe sa Glory Mountain sa Tamayong ang kinalagkad, tinadyakan at pinusasan sa kasagsagan ng paglusob ng mga pulis. Kaya naman lubos ang pagkabahala ngayon ng mga leader ng indigenous community kung bakit nangyayari ito na parang anilay terorista ang lumusob sa kanila. parang hindi na matanggap na sinasabi na, sabi na ang may approach lang na gano'n, ang teroristang NPA. Oh, bakit ngayon yun ang maramdaman ng tribo? May diretsahang tanong din si Dato' Unad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung bakit ganito ang trato ng gobyerno kay Pastor Apollo at sa kanilang sektor. Direct question kay PBBM. Ito ba talaga ang attitude ni PBBM to approach sa tribo na andyan sa teritoryo na peaceful na teritoryo? So yun bang kalatkarin ang mga tao, takot-takutin ang mga tao? Isa bang batas yan in behalf sa 18 major tribes sa the whole Mindanao? Talagang that is part of discrimination yung ginagawa talaga sa officer ng PNP. Kung ito with mandate order ni PBBA, i-consider namin na si Presidente Marcos, malaki siyang parte rito. Saan ang batas? Iginit naman ni Dato' Unad na napakahalaga ni Pastor Apollo sa buhay ng mga katutubo, dahilan kung bakit ginawaran ng butihing pastor ng isang sagradong pangalan. Sa lahat, alam man ninyo, si Pastor Kibuloy, minamahal natin, adopted name yung tatawag Dato' Pamulingan, pinaka-sensitive yan at saka pinakasagrado. Ginawaran at kinikilala si Pastor Apollo ng Obu Manuvo tribe bilang Dato' Pamulingan at ng Blaan tribe bilang si Dato' Tudlabon, nang ibig sabihin ay tulay sa langit bilang tanda ng respeto at pagtanggap kay Pastor Apollo bilang isa sa kanilang komunidad. Samantala, ayon kay Dato' Unad, nagpaplano ngayon ang mga leader ng IP sa buong Mindanao na magpulong at sentruhan ng issue ng paglapastangan ng Marcos administration sa kanilang mga karapatan, lalo na ang mga naging biktima noong Hunyo 10. Pag-aaralan din anya nila ang susunod na hakbang para mapanagot ang mga otoridad na lumabag sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso. Kaugnay sa balitang yan, mga mataas opisyal na PNP responsable sa pagsalakay sa religious compound ng KOJC sa Davao City. Ayon yan kay FPRD. Alamin natin ang detalye kay Kapar Almar Persuelo. Kapar Almar. Labis ang pagkadismaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang paglusob ng mga naka-full battle gear na PNP staff sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong June 10. Araw ng linggo, nagpaunlak ng panayam sa media ang dating Pangulo ng Bansa sa Tacloban City kasabay ng National Day of Protest June 30. Anya, kaibigan niya si Pastor Apollo C. Kibuloy at mahal niya ang mga pulis. Ngunit, hindi anya tama ang ginawa ng mga pulis na sirain nila
ang gate ng religious compound ng KOJC sa Tamayong, Davao City. Maliban dyan ay nilapastangan pa nila ang sagradong lugar nang ihian at duraan nila ito na sinamahan pa ng pananakit sa mga misyonaryo ng KOJC. Alam ko si pastor, kaibigan ko. Pero yung mga pulis, mahal ko rin yan. Kasi dumaan ako pagka-presidente. It so happens na may nasira kasi dapat ng huwag na lang sana yung gawin niya na yung may lock na sirain. So sabi na lang sana, kung hindi tinawagan nila ako, Kaya bilang administrator ng KOJC, gagawin ng dating Pangulo ang kanyang trabaho sa legal na paraan. Legal actions dun sa... Dako lang. Oo. Kasi ako ang administrator. So, being an administrator, kailangan ko talaga na gawin ko yung trabaho ko. Binigyan din pa ng dating Pangulo na ang responsable ay dapat na managot sa marahas at walang kaawa-awa na pagsalakay ng mga pulis sa mga religious compound ng KOJC ay walang iba kundi ang mga matataas na opisyal ng PNP. Yung mga staff brass doon na, alam mo nila, kaibigan ako si Pastor, tinawagan nila sana ako. Di kausapin ko si Pastor, pasukin mo. Yan ang mali doon sa loko-lokong mga pulis sa itaas. Hindi dito sa baba. Naawa ako dyan sa mga special action force, ng mga ordinaryong pulis. Hindi yan. Mahal ko yan sila. Matatandaan na ilan sa mga katutubong Blaan ay naging biktima ng iligal na pag-atake ng PNP SAF noong Hunyo 10 taong kasalukuyan sa Kitbog, Malungon, Sarangani Province. Dahil sa abusong ginawa ng mga alagad daw ng batas sa mga religious compound ng KOJC, 2 Blaan ang nasawi dahil sa matinding trauma na kanilang sinapit. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Dagdag pambalita, kanselasyon sa birth certificate ni Virgo. Walang epekto sa kaso nito. Alamin natin yan kay Gawar Jun Samson. Gawar Jun. Nilinaw ng Department of Justice na hindi makaka-apekto sa reklamo laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang pagpapakansela sa birth certificate nito. Ipinaluwanag ni DOJ spokesperson na Miko Clavano na ibang usapin ng birth certificate mula sa reklamong human trafficking na inihain laban sa alkalde dahil sa operasyon ng illegal pogo sa Bamban. Gayunman ay maaari niyang masampahan ng reklamo ang mga sangkot sa pag-i-issue ng birth certificate ni Guo kapag napatunayang pineke o may anomalya sa paglabas nito. Samantala ay giniting Clavano na noon pa tinitingnan ng DOJ ang issue sa mga pegging government IDs dahil sa mga nakukumpiska sa mga sinasalakay na Pogo Hubs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Peace Caravan ay sinagawa kasabay ng National Day of Protest. Ang detalye ng balitang yan mula kay Gawar Creslin Catarong. Gawar Creslin! Nakapaskil sa mga sasakyan ang mga panawagan na peace not war, freedom from hunger and poverty, assert our democratic rights, stop lawlessness, defend our flag at iba pa. Ito ay habang isinagawa ang Peace Caravan at Noise Barrage kasabay ng National Day of Protest Rally ng hakbang ng may isog sa Quezon City nitong ika-30 ng Hunyo. Maraming sasakyan tulad ng multicab, van at kotse at mga motorsiklo ang nakiisa sa motorcade mula UP patungo sa kahabaan ng Commonwealth at papuntang SB Park Batasan Hills sa nasabing lungsod. Bukod sa Quezon City, nagsagawa rin ng motorcade sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro at iba pa. Kasabay din ito ng malawakang National Day of Protest. Ayon kay Ed Francisco, isa sa convener ng TAPS Coalition NCR, ang layunin ng nasabing aktibidad ay ipaalam sa mga Pilipino ang mga nangyayari sa bansa at mga naging kakulangan ng kasalukuyang gobyerno. Ang aming organisasyon ay isa sa naging biktima ng budol ng BBM. Kaya namin siya sinuportahan dahil sa sinasabing niyang unity o pagkakaisa. Meron pang pagkakaisa, hindi nagkawata-kwata mula nung siya ay maupo. Ang pagtitipon na ito ay nangangahulugang sawang-sawa na ang Pilipino sa mga abusadong mga politiko na hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin na sinumpuan para sa taong bayan.
Isa sa sentimiento ni Francisco ay ang posibilidad na magkaroon ng gyera, bunsod ng katayuan ng Administrasyong Marcos sa gitna ng giriang nangyayari sa South China Sea. Maawa ka sa mga bata na most affected dito sa magiging gera, na napipintong gera. Sino ba ang nagkakagusto ng gera? Yan ay distraction. Yung physical and psychological destruction, yung human suffering na mangyayari sa ating bansa, na katulad ng Ukraine na nangyayari na sa ngayon. Samot-saring suliranin din ang idinaing ni Francisco sa harap ng pamumuno ng Marcos administration. Pero in fairness with BBM, nagpapasalamat ako sa kanya dahil marami siyang napataas. Napataas niya ang presyo ng bigas, napataas niya ang presyo ng petrolyo, napataas niya ang presyo ng kuryente. Lahat na ata napapataas. Pati ang krimen, ang corruption, napakataas na. Sana, matakot tayo sa Panginoon. Ang gampanan po natin ay yung mabuting pamamahala. Naglabas din ng kanyang hinaing si Chuchi Villar na isa sa mga organizer at head ng parallel groups ng Maisog at kasapi rin ng TAPS Coalition. Dati rin siyang direktor ng isang ahensya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni Villar na nalulungkot sila dahil sa 2 taon nang nakalipas, imbes na umayos ang buhay ng mga Pilipino ay lalo pa itong sumama. Kami po sanay nung panahon ni Pangulong Duterte, unang buwan pa lang ng pagkaupo niya, marami na hong pagbabago. Hanggang sa pang-anim na taon na nangkulang ang ating mahal na Pangulong President Duterte, ramdam ho natin ang laki ng pagbabago. Ngayon ho, 2 taon na, di isang pagbabago, wala ho kami nakita, wala ho kami naramdam. Nalulungkot po kami at ayon ho namin tumagal pa ng ilang taon ang ganitong buhay. Tulad ni Ed Francisco, isa rin sa pinangangambahan ni Chuchi Villar ang magkaroon ng gyera. Nakakatakot to, ang dami ho natin kinakatakutan itong pending na parang mangyayaring gera dahil sa parang hindi ho nakakapag-isip ng tama ho ang ating Pangulo. Pakiramdam din ho namin, hindi ho siya nakakapag-desisyon ng sarili niya. Meron ho nagdidesisyon para sa kanya, bakit po? Binatikos din ni Villar ang panay biyahe ni Marcos Jr. sa ibang bansa. Parang sa tingin ko ho, masyado siyang tuta ng mga Amerikano at bakit po? Ang tingin ko ho, biyahe siya ng biyahe, hindi ho para talaga para sa atin. Kung hindi ho para, meron ho silang iniingatan, kabuhayan nila o kung ano man ho yan, o takot lang po sila sa mga Amerikano. Pinangangambahan din ni Villar ang pagiging talamak na naman ng krimen ngayon na datian niya sa panahon ng Administrasyong Duterte ay talagang inayos ang problemang ito. Pinuna rin niya ang palaging pa-concert ng kasalukuyang administrasyon. Ay, walang konsyensya itong mga to. Ang dami nagugutom, ang dami naghihirap, ang daming niloko nila. Tayo ho, nagra-rally dito, sila ho nagpa-party, may mga fashion show, kung ano-ano concert. Para din nung panahon ng ama niya, parang wala hong pagbabago. Nagmana lang ho. Wala ho tayong masasabi kung hindi makapal po at walang pakiramdam. Nakakaawa ho tayo. Ang National Day of Protest ay ginanap hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Austria, Japan at California. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang nasyonal na pagtagumpayan ng Office of the Vice President, ibinahagi ni VP Sara. Detalye mula kay Kamar Jason Rubrico. Kamar Jason. At sa pagpapatuloy natin ng ating mga programa sa pasidungog ng Office of the Vice President na ginanap sa Cebu City nitong Sabado, nagbigay ulat si Vice President Sara Duterte ukol sa mga naipatupad na proyekto at programa ng kanyang tanggapan. Sa nagdaang 1 taon, mahigit 119,000 na mga Pilipino ang nakinabang sa Medical Assistance Program ng OVP o katumbas ng mahigit 1.57 billion pesos na naipamahaging assistance. Umabot naman sa mahigit 150 million pesos ang naibigay na burial assistance ng OVP para sa mahigit 30,000 pamilya.
Sa disaster response ng ahensya, umabot sa mahigit 39,000 na relief bags ang kanilang naipamahagi sa mga biktima ng managdaang sakuna o katumbas ng mahigit 37.17 million pesos. Nasa 15,000 food bags na rin ang naipamahagi ng Disaster Operations Center ng OVP o katumbas ng 6.1 million pesos. As of April 2024, umabot na sa 12 civil society organization na may kabuuang 26,000 miyembro ang natulungan ng programang Magnegosyo Taday kung saan bawat organisasyon ay nakatanggap ng 150,000 pesos para sa kanilang livelihood projects. Sa libreng sakay naman ng OVP sa Metro Manila, Bacolod, Cebu at Davao ay nasa mahigit 735,000 na mga individual ang nakabinipisyo sa nasabing programa. Para sa RICE program, higit 22,000 food bags ang naibigay ng tanggapan ni Vice President Duterte. Sa ilalim ng pagbabago campaign ng OVP, nasa higit 186,000 na bags na may lamang school supplies at dental kits ang naibigay sa mga estudyante, habang higit 266,000 na puno naman ang kanilang naitanim sa nagdaang taon. Higit 14,000 malnourished na estudyante naman ang nakabinipisyo sa programang Pansarap Buns ng OVP o katumbas ng higit 1.18 million na naipamahaging fortified buns sa layong magbigay ng sapat na nutrisyon sa mga benepisyaryo. Ilang estudyante rin ang mapalad na naisama ni Vice President Duterte sa kanyang mga foreign trip sa ilalim ng programang You Can Be VP. Matapos ang naging ulat ng pangalawang Pangulo, ay kinilala naman ng OVP ang mga individual, organisasyon at mga ahensya ng gobyerno na tumulong para sa mas maayos at mas malawak na pagpapatupad ng kanilang mga programa at proyekto. Sila yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Ayon kay Vice President Duterte, mas marami pang Pilipino ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Kaya ito ang naging paalala niya sa mga naging katuwang ng OVP. How do we move forward? Kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan. And of course, paano natin magawang maging stable, strong ang ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. International News. 18 katao nasawi matapos ang sunod-sunod na mga pag-atake ng mga babaeng suicide bomber sa Borno, Northeast, Nigeria. Ang detalye mula kay Kabar Joyce Esber. Nasawi ang 18 katao matapos ang sunod-sunod na mga pag-atake ng mga babaeng suicide bomber sa Borno, Northeast, Nigeria. Nasa 30 rin ang sugatan dahil dito. Ang mga inatake ng suicide bomber ay kasalan, libing at ospital. Wala pang umamin kung sino ang may responsibilidad nito, subalit laganap sa Borno ang Islamic Sectarian Movement na Boko Haram at splinter group nito na Islamic State West Africa Province. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Joyce Esber, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Jan Cabang Tolentino and Lauren Hoffman maglalaro na rin sa Hardel para sa Pilipinas sa 2024 Paris Game. Ang detalye mula kay kapartner Margaret Percasio. Maglalaro na rin para sa Pilipinas ngayong 2024 Paris Games sina John Cabang Tolentino at Lauren Hoffman ng hurdle. Ibinahagi ito ni Philippine Athletic Track and Field Association Secretary General Jasper Tanhueco. Inaantay na lang nila ani Tanhueco ang sprinter na si Christina Knott at isa pang hurdler na si Eric Cray kung makakapasok na rin ito para sa Paris Olympics. Maliban kina Tolentino at Hoffman, mayroon ng 20 iba pang Pinoy athletes para sa Paris Games. Ito si Margaret Percasio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Showbiz News. Chris Aquino, maaaring makauwi na ng bansa kung magiging cleared na sa ilang test sa kanyang sakit. Showbiz balita na yan mula kay kapartner Carla Abellana.
Maaaring makauwi na sa Pilipinas ang Queen of All Media na si Chris Aquino. Sa isang pahayag, ninanais ni Chris na sanay sa huling bahagi ng taon ay makauwi na ito. Subalit mangyayari lang anya ito kung maging cleared siya sa ilang tests para sa kanyang autoimmune diseases. Sakaling makauwi na sa Pilipinas, aabutin pa ng 2 taon ang gamutan para tuluyan anya siyang gumaling. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahala, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo.